wouldn't want to say that I'm accusing, but that I am asking him to disclose and be transparent on whatever connections he or members of his team might have. Sa kalagitnaan ng panayam ng media kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste, may tumawag sa kanyang cellphone. Ito ay matapos nitong hamunin si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na isa publiko ang posibleng koneksyon nito o ng kanyang team sa contractors. Walang ibang detalye si Congressman Leviste sa aligasyong ito, liban sa nakatanggap umano siya ng impormasyon hinggil dito. So I am relaying what I have heard from multiple sources that Secretary Dizon or members of his team have connections with DPWH contractors. I was told by one source, some in his team are contractors. Patuloy naman ang panghihikayat ni Congressman Leviste kay Secretary Dizon na babaan ang halaga ng mga proyekto ng DPWH ng 25% para maiwasan umano ang posibilidad ng kickbacks. Tinanong naman si Congressman Leviste kung gusto ba nitong maimbestigahan din ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si DPWH Secretary Dizon. Pero ang sagot nito, do believe that Secretary Vince is doing a good job, given the very challenging job that he has. But that none of us is perfect and beyond reproach. And what's the venue, I don't know. And kasi what I'm trying to do is prevent future corruption. If there is kickbacks paid next year, then the DPWH officials should be responsible for kickbacks anywhere in the country. Samantala, naniniwala naman si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na ang pagtanggi ng Diskaya couple na makipagtulungan sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects ay patunay na walang ngipin ng ICI. Naniniwala rin itong maaaring mahikayat ang iba pang testigo o personalidad na isinasangkot sa anomalya na wag nang makipagtulungan sa investigasyon. Nagsesend yan ng mensahe doon sa mga sangkot dito sa anomalous and ghost flood control projects na kahit ipatawag sila ng ICI, pwede naman silang tumanggi. So wala kang kapangyarihan, inutil ang ICI. At hindi ko masisisi ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, and that is my belief, na parang walang kwenta, walang silbi na itong ICI. Hanggat walang nakukulong, hanggat walang napapanagot, even contempt powers, ano na lang yan, lokohan na lang yan. Taliwas dito ang paniniwala ng ICI. In a way, I don't think that'll label the ICI as toothless, because that right is being invoked also in other investigative forums. Sumulat na rin si Congressman San Fernando sa ICI para iapela ang pagsapubliko ng mga ginagawang pagdinig kung walang itinatago at prinoproteksyon ng kaalyado ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nanawagan naman si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice kay PBBM na magpatawag na ng special session sa Kongreso para maipasa ang isang panukalang batas na magbibigay ngipin sa ICI. Babala pa ng kongresista, kung walang agarang aksyon, maaari anyang makatakas na ng bansa ang mga responsable sa katiwalian o masira na ang mahalagang records at mawalan na ng tiwala ang mga testigo at whistleblowers sa administrasyon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.